Sa panahon ngayon, parang lahat konektado na. May Facebook ka, TikTok, Shopee sale araw-araw. Pero alam nyo bang may mga lugar pa rin sa mundo na para wala silang pake sa modernong buhay? Walang signal, walang kalsada, walang ospital at minsan, pati kapitbahay, wala. Yung tipong gusto mong sumagap ng bagong chismis, kailangan pang maglakad ng 2 araw. Yung tipong may utang ka, safe ka na. Unless magkasama kayo sa isang isla. Narito ang mga pinaka-isolated na lugar sa buong mundo kung saan may mga taong namumuhay na parang time traveler. Stuck sa nakaraan pero buhay na kahit si Waze sasabihin sa iyong ayoko na, bahala ka na dyan. Tito John's TV. Kung ayaw mo sa kapitbahay, dito ka na sa mga 4 na lugar na ito. Ito Kortormit, Greenland, lugar na parang giant freezer. Dito sa hilagan ng Greenland, may isang komunidad na parang permanenteng nasa freezer. Yung dagat nagyeyelo ng 9 na buwan. Kaya kung gusto mo magpa-deliver ng milk tea, good luck. Kailangan pang dumaan sa helicopter o sa icebreaker ship. May mga polar bear na paali-aligid lang. Kaya maging handa 24 oras, laging ready yung sipa at shotgun. Villa Les Estrellas, Chilean, Antarctica. Bago ka tumira dito, tatanggalin muna appendix mo. Bakit? Kasi wala silang matinong ospital. Pero may school, simbahan at post office pa rin. Kasi kahit sa dulo ng mundo, may mga bayarin pa rin. Temperature, nako, nasa negative 30 degrees Celsius. Parang kinakausap ka ng freezer at sinasabihan ka ng wala ng labasan. Supay Grand Canyon, USA. Para makarating dito, either magkabayo ka o mag-helicopter. Pero sulit ang view. Waterfalls na parang galing sa wallpaper ng Windows. At ang mga tao nakatira dito, parang guardians ng lupa nila. La Rinconada, Peru. Ito na ang pinakamataas na syudad sa buong mundo. Over 5,000 meters sa taas ng dagat. Mas mataas pa sa stress level mo pag naglalakad ka sa EDSA. Wala halos oxygen, sobrang lamig. At ang tubig, parang regla lang. Minsan meron, madalas wala. Ang mga tao dito nagmimina ng ginto pero kadalasan, pagod ang napapala. Sunod ay ang mga mountain villages na parang nakapause ang oras. Gazadalo, Faroe Islands. Dating mahirap puntahan kasi kailangan mo akyatin ang bundok. Noong 2004 lang nagkaroon ng tunnel. Pero kahit may kalsada na, ramdam pa rin ang isolation. Konti lang ang tao. Mas marami pa ang tupa kaysa residente. Kaya kung single ka, may chance kang ma-in love sa mga tupa. Upper Mustang, Nepal. Parang ancient kingdom na nasa cloud storage. Nakatayo sa Himalayas Buddhist monasteries. Shepherd life at halos walang signal. Dito mo mararamdaman na mas malakas pa ang hangin kaysa sa ringtone ng phone mo. Dizanani, Zimbabwe. Dito ang kalendar base sa anino ng puno. Barong-barong ang bahay, karito ng transportasyon at ang mga tradisyon, solid pa rin. Tipong kung anong kwento ng lolo mo, yun din maririnig ng apo mo after 50 years. Tristan da Cunha, isla na gitna ng Atlantic. Walang airport, bihirang barko, at lahat ng tao kilala ka. Tipong kung may utang ka walang takas. Pag delayed ang bayad, updated buong isla. Pangatlo ang mga floating villages at buhay isla. Ganvi, Benin. Lahat ng bahay nakatayo sa tubig. Ang school bus, bangka. Ang palengke, bangka. Ang love life depende kung low tide o high tide.
Ang breakup, good luck. Kailangan mo pang mag-grow para mag-move on. Tasilak is Greenland. Fjord snows, sled dogs at polar nights na parang extended blackout. Kailangan mo mag-stock ng supplies kasi pag naubusan ka ng kape dito, wala kang choice kundi maghintay ng helicopter. Pitcairn Island. Populasyon 50 lang. Lahat descendants ng mga rebelde sa barkong Bounty. Parang reality show na walang elimination. Kasi pag umalis ka, kalahati ng populasyon mawawala. Kung may isa kang kaaway, congratulations. Nakaway mo na 2% ng buong bansa. Longyearbyen Svalbard. Bawal mamatay dito dahil sa permafrost. Parang freezer sa ilalim ng lupa, pero libre at walang kuryente. Lupa na sa sobrang lamig, hindi na nadidefrost for 2 years or more. Kahit summer pa, kahit magbilat ka ng itlog sa araw, malamig pa rin sa ilalim. Yung lupa, bato at yelo, magkakasama sila, parang forever na magkayakap. May reindeer at polar bear sa paligid. Pero may bar din, kasi kahit nasa North Pole vibes ka, may happy hour pa rin. Mga disyerto at may matitinding klima. Unya nga Kebir, Chad. Oasis sa gitna ng Sahara. Mainit pero may mga salt lakes na parang fake pool ng nature. Wala masyadong kalsada at mga tao. Mga desert froze na alam kung paano mabuhay na walang AC. Valle do Javari, Brazil. Mga tribong suplado. Ayaw ng outsiders, walang signal, walang FB, at walang balak mag-join sa group chat ng mundo. Nasa malalim na gubat ng Amazon sa Brazil, yung tipong pag pumasok ka, kailangan mo ng bangka, machete at dasal. Dahil pwede kang salubungin ng jaguar, giant anaconda, o lamok na parang may personal na galit sa'yo. Sila mga tribo na hindi pa talaga na-expose sa modernong mundo. Isa sa pinaka-biodiverse na lugar sa planeta. At halos kasing laki ng Portugal ang teritoryo. Pero mas marami pang species ng hayop kaysa tao. Ang government ng Brazil super strict. Bawal basta-basta pumasok. Gusto nilang protektahan ang kultura at kalikasan. Canguigsuak. Pangalan pa lang para may kasamang yelo na sa dila mo. Nasa Nunavik region ng Quebec, Canada. Literal sa dulo ng mapa. Malapit na sa Arctic Circle. Yung tipong pag huminga ka ng malalim sa labas, parang nag-inhale ka ng tube ice. Meron silang annual tidal event na rare. Sobrang lakas ng tides. Kaya parang nagiging giant blender ang dagat. At pwede kang mag-spear fishing habang bumababa ang tubig. Walang traffic, walang mall, walang kalsada palabas. Lahat by plane. Pero may billion star view ng Northern Lights na parang 4K screensaver ng langit. Kapag winter, goodbye sunshine ka ng ilang buwan. Perfect kung gusto mong matulog ng matulog forever. Ito ang pinaka-level up na pag-iisa. Palmerston Island. Nasa Cook Island, gitna ng Pacific Ocean. Populasyon mga 50 lang. At halos lahat magkakamag-anak. Isang beses lang dumadating ang barko kada taon. Kung magpa-party sila, parang family reunion na buong taon. Walang kuryente 24/7, depende sa araw at generator. Paborito nilang libangan ay pangingisda, paggawa ng coconut oil at chismisan sa tabing dagat. Alert, Nunavut, Canada. Mas malapit pa sa North Pole kaysa kapitbahay. Pinaka-northern permanently inhabited place sa mundo. Nasa military at weather station, kaya konti lang tao. Kung maglalakad ka sa labas ng walang coat, good luck na lang sa balat mo. Isa pang pahirap ay walang mga tindahan. Kailangan lahat ng supplies ipadala by plane. Mashco Piro Tribe, Peru. Ito ang pinakamaigpit. Kahit 10 ang valid ID mong dala, bawal pa rin pumasok.
Isa sa mga uncontracted tribes, ayaw talaga nila makipag-social sa outsiders. Government mismo nang sasabi, huwag nyo silang lapitan. Sila yung tipong no internet, no electricity, pero 100% self-sufficient. Dito mo marirealize na minsan, privacy talaga ang tunay na kayamanan. North Sentinel Island, India. Dito bawal ang bisita, hindi dahil may entrance fee, kundi dahil baka panayin ka sa shoreline pa lang. Ultimate no visitors allowed. Pag natuwa sa'yo, papalapitin ka. Pag nabuisit, ayun, gagawin kang target practice. So ayan, naturo na kayo sa mga lugar na kahit si Google Maps minsan umaayaw. Sa mga ganitong lugar makikita mong mahirap ang buhay pero buo ang pagkatao. Minsan ang tunay na yaman ay peace of mind at kapitbahay na polar bear. Kaya kung gusto nyo pa ng ganitong kakaibang biyahe, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. At tandaan, sa dulo ng mundo wala mang signal, may kwento pa rin. Mabilisang shoutout sa mga di pa nababanggit. Dina Abad from Jeddah, Saudi. Mark Maki, Gino Colarina from Iriga City, Camarines Sur. Dalumpay Dennis from Cagayan de Oro. Josephine Garino, J. Mark Bopil, Rose Fajardo ng Alcobar Kingdom of Saudi Arabia, Roel de Verla from General Trias, Cavite, Tina Lord James at sa mga anak niya na si Yas and Jaja at sa kanyang misis na si Jerica ng Pasig, at kay Gerardo Aguada sa kanyang misis at 3 anak na sina Jake, Nicole at Waver, at sa Aguada family ng San Antonio, Quezon Province. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.